Handa na ba kayong makinig mga kapatid? Noong last Sunday po, atin pong tinakel yung pong the importance of faith. Ngayon naman po ay atin pong tatalakayin yung topic about the importance of prayer. Alam niyo po, sa buhay ng bawat isang Kristiyano, ang isa po sa napakahalaga din pong aspeto sa buhay natin ay yung pananalangin. Yung pagdulog natin sa Diyos, yung pagtawag natin sa Diyos. Ito po mga kapatid yung wag na wag po natin na mararanasan natin yung panlulupaypay, yung panlalamig, sapagkat napakahalaga po sa buhay ng bawat isang mananampalataya yung tinatawag na prayer life. Sapagkat ito po ang nagkukonek sa atin sa Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Kaya po, napakahalagang aspeto sa buhay ng bawat isang mananampalataya yung tinatawag na intimacy prayer natin sa Panginoon. Okay, sabi po doon ng Diyos sa aklat ng Isaiah, chapter 65, verse 1, sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Lagi siyang nakahanda na talagang tutugon, sasagot sa panalangin ng kanyang bayan. Ang kanyang bayan po ay ang bawat isang taong sumampalataya kay Jesus Christ. Tayo po'y naging bayan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, lagi siyang nakahanda. He always prepare. Lagi po siyang nakahanda na sumagot, tumugon sa panalangin natin. And then, ngunit hindi naman sila nananalangin. Yun ang problema po mga kapatid. Dito po mayroon pong dinaramdam ang Diyos. Dumating po sa point ng mga Israelita sa panahon po ni Prophet Isaiah na hindi na po dumadalangin, hindi na po tumatawag, hindi na po nagpapasalamat sa Diyos through prayer ang mga Israelita. Po sila nagbibigay ng panahon para po dumulog sa Diyos. Kaya dito po makikita po natin ang Diyos po ay meron po siyang hinanakit. Naglalabas po siya ng sama ng loob. Kaya sabi niya po rito, nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Kaya makikita po natin mga kapatid, ang Diyos po ay laging handang tumulong. Ang Diyos po ay laging handang tumugon sa mga panalangin ng bawat isang taong totoong nakakilala sa Diyos. Pero ang problema po kasi, walang panahon ang napakaraming tao para tumawag sa Diyos. Yan po ang binabanggit ng Diyos sa kanyang salita sa Isaiah chapter 65 verse 1. Kaya mga kapatid, kung meron man po sa atin na parang nanamlay, parang nawala na po ng panahon na tumawag, manalangin sa Diyos, isa po tayo sa nilalabasan po ng hinaing ng ating Panginoon. Kung meron man po sa atin na bagamat nananalangin, parang dumudulog sa Diyos, pero para po bang ritual na lang? Para po bang iniraraos na lang natin? Para po bang pilit na lang po? Ang Diyos po na nasa langit, na nakaupo sa kanyang trono ay nakikita yung laman ng puso at motibo natin at ng ating isipan. Kaya po mga kapatid, the importance of prayer. Isa po sa napakahalaga na wag po natin ito hahayaan na ito po'y mawala yung ningas, yung apoy sa ating buhay sa patuloy na pagkakaroon po natin ng maningas, maalab, na pakikipag-communicate through prayer sa ating Panginoon Diyos. Okay, bakit po napakahalaga ng pananalangin? Number 1 po, for communion with God. Kaya po pala napakahalaga ng pananalangin sa pamamagitan po ng ating pananalangin sa Diyos. Dito po tayo nakikipag-isa
Dito po tayo nakikipag-communion sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kapag lagi po tayong nananalangin, nakikipag-usap through prayer, alam niyo po ba, dito po tayo lalong napapalapit. Dito po tayo lalong nagkakaroon ng intimacy relationship sa Diyos, sapagkat ang panalangin ay pakikipag-usap, pakikipagniig natin sa Diyos kapag tayo nagbibigay ng talagang great effort, talagang the best na pakikipag-usap sa Diyos. Dito tayo tuloy nagiging isa. Ang Diyos at tayo ay lalong nagkakalapat, nagkakalapit. Pasanin niyo mga kapatid, yung dalawang taong hindi magkamag-anak, hindi naman magkaano-ano, bagamat sila po'y magkaibigan lang, pasanin niyo yung dalawang klaseng taong ito. Kapag laging magkasama, nagkakape-kape, nagmimerienda, nagbibiruan, lagi silang may panahon na magkwentuhan. Lagi silang may panahon na mag-usap. Ano nangyayari sa kanila? Habang lumalaon, habang tumatagal, yung kanilang ibinibigay na time and effort sa isa't isa, lalo silang nagkakalapit. Lalong lumalalim at tumitibay yung kanilang relasyon. Kaya napakahalaga po nung tinatawag na communication. Pero pansinin niyo po yung dalawang magkaibigan, once na nagkalayo at nawala na po ng panahon sa isa't isa, napuputol po yung init at lalim ng pagkakaibigan. Kahit nga po mag-asawa Kahit po mag-asawa na literal, pero nawalan po ng panahon magkwentuhan, mag-usap, at kinain po ng mga kaabalahan sa isa't isa. Pansinin niyo po nangyayari, tumatabang yung kanilang pagiging isa bilang mag-asawa. Tumatabang po yung relasyon nila. Bakit po? Kasi po napakahalaga sa isang magkaibigan, sa isang magkasama, sa isang mag-asawa, yung tinatawag na communication. Yung lagi kayo nagkukwentuhan, lagi kayo nag-uusap, na meron pong pagkakasundo, meron pong mga plano, lagi kayong nagbibiruan, lagi po kayong nagkukwentuhan sa mga pangarap, sa mga plano, lagi kayong nagkukumustahan. Ito po yung healthy relationship. The same thing with our God. Kapag tayo po'y patuloy na walang tigil at napakaapoy at napakaalab ang ating pong communication sa Lord with our prayer, dito po tayo patuloy na talagang nagiging intact yung ating pakikipag-isa sa Diyos. Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung prayer. Para lalo pong mag-alab, para lalo pong mag-apoy, para lalo po talaga tayong mapalapit sa Diyos. Huwag na huwag po natin hahayaan na tayo mawawalan ng panahon sa pakikipag-communicate sa ating Diyos through prayer. Napakahalaga po. Sa pamamagitan po ng ating pagsamo, pasasalamat, pananalangin, pagpupuri sa panalangin, dito po natin na-express yung ating pong pagbibigay ng papuri sa Diyos through prayer. At ang Diyos naman po ay tutugon sa atin sa papaanong paraan dito po sa Kanyang salita. Kapag tayo naman po ay laging nakikinig ng salita ng Diyos, pansinin niyo po may mga pagkakataon kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung spirit of realization, marirealize mo. Sa isang kisap mata, sa isang right on the spot, nakikinig ka ng salita ng Diyos, may papasok sa isip at puso mo na parang kinukonvict tayo ng Diyos. Doon sa Word of God na napakinggan natin at tumimo, nag-strike sa puso natin sapagkat dito siya nangungusap. Kapag lagi tayong may panahon, maalab na pagbabasa ng salita ng Diyos, dito lagi siyang nangungusap. Di mo mapapansin, minsan papatak na lang yung luha mo. Binabasa mo yung Word of God, yung Bible, papatak na lang yung luha mo sapagkat nararamdaman mo nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Through the reading, the Word of God, the Bible, and sa pamamagitan ng ating paikinig, diyan siya nakikipag-communicate sa atin. Tayo naman po, through prayer, diyan tayo nag-i-express ng ating mga saloobin sa Kanya. Kaya napakahalaga po, kapag hindi na po tayo nananalangin ng maalab na panalangin, tumatabang po yung ating pakikipag-isa sa Diyos.
Pag kinakain na po tayo ng maraming sistema sa kapaligiran natin, inaagaw na po yung atensyon natin, wala na po tayong ibinibigay na panahon sa pakikipag-usap sa Diyos, sa pagpapasalamat, sa pagpupuri, sa paghingi ng tulong sa Kanya, ng may kapakumbabaan, may pagtitiwala, nawawala na po yung ating pong alab ng paikipag-isa sa Diyos. At mismo po ang Diyos ay nagkakaroon po siya ng hindi magandang saloobin. Kaya nga po sabi niya, sila'y hindi na nananalangin sa akin. Ako'y lagi nakahanda na tugunin yung kanilang panalangin. Pero sabi ng Diyos sa Isaiah 65 verse 1, pero wala silang panahon sa aking manalangin, tumawag. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng pananalangin. Kung tayo po'y dumating sa point na nawala po yung alab ng ating paikipag-communicate, paikipag-usap sa Diyos through prayer, hindi pa po huli ang lahat. Papalad tayo sapagkat tayo may buhay, may hininga, patuloy po tayong dumulog sa Diyos. Patuloy po tayong magpakumbaba sa Diyos. Patuloy po tayong umiyak sa Diyos ng may pasalamat, may paggalang, may pagpupuri, sapagkat yan po ang gustong-gusto ng Panginoon. Through prayer, ito po ang nagiging dahilan para tayo po'y makipag-isa sa ating Panginoon Diyos. Napakasarap po na maranasan po natin na ang Diyos po ang lagi nating kasama, ang Diyos po ang lagi sa atin nag-guide, ang Diyos po ang lagi sa atin nag-lead, sapagkat tayo po ay very intact sa ating pong ibinibigay na time and effort sa pananalangin. Christian prayer is a not technique to try to manipulate God for our own purposes. It's the way of magic. Prayer involves a relationship. Atin niyo mga kapatid, ang panalangin po ay hindi po isang pamamaraan para gamitin natin na kung ano yung ating mga layunin na parang isang magic gusto natin talagang makuha sa Diyos. Hindi po. Yun ang layunin ng panalangin. Ang pananalangin po sa Diyos ay kasama dito ang relasyon natin sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagbababad, sa pananalangin, ng seryosong pananalangin, ito po ay isang bahagi ng ating relasyon sa ating Diyos sa makapangyarihan sa lahat. We should learn from the example of Jesus, who should regularly go away and spend time alone with His Father. Ang ating Panginoon sa Kristo ay naglalaan lagi ng regular na oras. Talagang gumigising siya ng maaga at yung pinaka-virgin hour sa buhay niya, bago siya makipag-usap sa iba, bago siya gawin niya ang iba, bago siya magsimula ng ministeryo, maglalaan muna siya ng napakaagang oras para doon kausapin ang kanyang ama. Yun ang isang great example na iniwan sa atin ng Panginoon. Kung papaanong sa kanyang pananalangin, ipinapadama niya, ipinakikita niya sa kanyang ama sa langit kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang ama. Uunahin niya muna na talagang kausapin, parangalan, papurihan, itaas sa kanyang buhay at idulog yung maghapon niyang gagawin ay kanyang hihingi ng gabay at tulong sa kanyang ama. Kaya po yung kanilang pagiging isa ay lalo po naging intact sapagkat ang pananalangin ay isang ginamit ng ating Panginoong Kristo, binigyan tayo ng example. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 5 to 8, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukandaan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano ang gusto ng Panginoon kapag tayo po ay makikipag-communicate through prayer sa Diyos?
Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Tingnan niyo mga kapatid, yung palang pananalangin na hindi mo ipinapakita kahit kanino. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam kapag ikaw'y naglalaan ng pakikipag-usap through prayer sa Diyos. Ito pala ay may gantimpala. Ito pala ay isang mabuting gawain, hindi sa harap ng tao, kundi sa harap ng Diyos. At ang gusto ng Diyos kapag tayo mananalangin, hindi natin to ipinapakita kahit kanino. Kundi kaya ka nananalangin, ginagawa mo ito sa isang lihim na lugar, isang tagong lugar, isang sikretong lugar. Walang nakakaalam kapag ikaw ay nakikipag-usap sa isang napakahalagang makapangyarihan Diyos. Walang iba kundi ang ating Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba. Ganito yung gusto ng Diyos. Nabigyan natin siya ng pinakamataas na importansya. Na kapag mananalangin tayo, napakahalaga yung panalangin na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Tiyak sa inyong bahay, meron kayong mga kwarto. Yan sabi ng Lord, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Bakit ganun? Kasi ang gusto nga ng Lord, pumasok ka sa loob ng silid o ng kwarto mo, ilak mo yung pinto na walang nakakakita. At doon ka ngayon lumuhod doon sa tabi ng kama mo. O maupo ka, lumuhod ka. O kahit patayo na nakataas ang iyong kamay, ang importante, ang sentro ng iyong pakikipag-usap ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon ka sa Kanya sumasamo, doon ka nagpapasalamat, doon ka nagpupuri, doon mo sa gino-glorify. At ang sabi ng Diyos, ang amang hindi mo nakikita, ang gaganti sa iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Yung palang pananalangin na ikaw lang ang nakakaalam. Kahit yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo, hindi niya alam kung ano ginagawa mo sa isang silid. Ikaw lang at ang Diyos lang ang nakakaalam. At doon ka nagpapakumbaba, doon ka nagsumusuko, doon ka nagre-repent, doon ka humihingi ng tulong, doon mo sa pinasasalamatan, meron palang kaakibat na gantimpala yun. Sa iyong pananalangin, hindi mo kinu-question ng Lord. Sa iyong pananalangin, inaamin mo na anuman ang nangyayari sa buhay mo at sa buhay ko, inaamin mong tayo ang may kasalanan, hindi ang Diyos. Meron man tayong pinagdadaan ng struggle, meron man tayong pinagdadaan ng mga trials, meron man tayong pinagdadaan ng mga negative situation, inaamin natin na tayo nagkulang, tayo nagkamali, tayo nagkasala, at tayo nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa Diyos at humihingi ng tulong sa Diyos. At tayo nagpupuri sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang magbabalik ng gantimpala sa iyong mga ginagawa ng lihim. Kaya napakahalaga po mga kapatid ng pananalangin. Ito po yung pilit na kinukuha ni Satan sa bawat isang mananampalataya, sa bawat isang lingkod ng Diyos, sa tanggalan ng alab, tanggalan ng excitement na manalangin, sapagkat alam ni Satanas na kapag ang bawat isa po sa atin ay naging maalab, naging maapoy yung ating pananalangin at naging tama yung ating motibo ng puso't isipan, may reward, may gantimpala na tatanggapin ka, tatanggapin ako mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, napakapalad natin sa umagang ito sapagkat inihahayag sa atin ngayon ang salita na ito, ang mensaheng ito na pilit
na tayo ay ninanakawan ng apoy, ng alab ng pananalangin ng dyablo. Sapagkat dito magsisimula sa buhay ng bawat isa sa atin kapag naging consistent, kapag naging regular yung ating maalab na pananalangin na may pasalamat, may pagpapakumbaba, ang Diyos ang may sabi. Siya ang magbabalik ng reward, gantimpala sa bawat isa na gumagawa ng lihim about prayer, to give back all the honor and glory and praises through prayer in our Lord. Kaya mga kapatid, kung bakit pinagpala ang South Korea, ang mga Kristiyano po doon kung manalangin, pinakamahina po 2 oras, 3 oras. Yung 2 oras, warm up pa lang po sa kanila yon. Kung bakit po sobrang ibiles ang bansang South Korea, dahil talagang napaka-prayerful ng bawat isang na born again na mga Koreano sa South Korea. Ang mga lingkod ng Diyos ay talagang grabe po silang manalangin sa South Korea. Kaya po ibiniles ng Diyos ang bansang South Korea. I-search nyo po yan. Yan po ay nasa history. Kung bakit po sobrang pinagpala ang mga mananampalataya sa bansang South Korea, sapagkat isa po ang sekreto nila. Sila po ay napaka-alab at napaka-dedicated sa pagbabalik ng papurit pasalamat through prayer. Sapagkat ayun po na itinatago, may sikreto po talaga. Itinatago po yun ni Satanas. Kaya nga po binibigyan ni Satanas ng katamaran, ng kawalang gana, ang mga mananampalataya, ang mga lingkod ng Diyos para mag-expend ng more time ng pananalangin, ng may kapakumbabaan, may pagpupurit, may pasalamat, sapagkat kapag ginawa po pala yun ng bawat isang lingkod ng Diyos, ng bawat isang mananampalataya, ang pangako ng Diyos, gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Doon po kasi nalulugod ang Diyos. Doon po kasi siya talaga napiplease. Talagang babagsak po ang luha ng Panginoon. Talagang matatouch mo ang puso ng Diyos. Kapag tayo po'y dumating sa point na talagang consistent day after day after day, na talagang pumupunta ka sa isang lugar na lihim, upang doon sa pagpunta mo sa isang lugar na lihim, wala pang tao doon, walang makakakita sa iyo, at doon ka ngayon luluhod, doon ka ngayon uupo sa isang lugar, doon ka ngayon tatayo sa isang lugar, at itataas mo ang iyong kamay, magpapasimula ka na sumamba, magpuri, at talagang tumawag, magpasalamat sa Diyos. Hindi po pwedeng hindi ang Diyos ay mabigyan ng kasiyahan. Kaya mga kapatid, the importance of prayer. Habang tayo ay nagbibigay ng lubos na pananalangin, dito tayo patuloy na napapalapit, nagiging kaisa tayo ng Diyos. At pat tayo napalapit sa Panginoon, yan ang magiging experience natin. Kaya napakasarap mga kapatid na maging habit natin, maging buhay natin, maging lifestyle natin ang patuloy na dumulog at manalangin at manalangin. Hindi yung may panahon lang tayo ng pagsubok, problema, saka doon tayo ngayon talaga nagkakaroon ng seryosong pagtawag sa Diyos. Mga kapatid, sa panahon ng pagpapala, panahon ng kalusugan, panahon ng katahimik at kapayapaan ng ating buhay, lalo't higit dapat natin pasalamatan ang Diyos, sambahin ang Diyos through prayer. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita. Minsan, takot po tayong manalangin. Kapag tayo po'y tinawag ng ating pastor para ikaw ang mag-lead ng prayer,
kinakabahan ka, kumakabog ang dibdib mo. Bakit? Kasi parang sinasabi mo sa isip mo, Pastor, hindi ko po kayang manalangin. Hindi po ako mahusay manalangin. Mga kapatid, hindi po pagalingan, hindi po pahusayan ang panalangin. Kaya sabi nga ni Lord, ano sabi ni Lord? Kapag kayo mananalangin, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Hindi po pahabaan ang bibitawan mo salita kapag ikay mananalangin. Kahit ikaw ay manalangin sa pangkalahatan, hindi mo kailangang pagandahin at pahabain ang sasabihin mo. Ang mahalaga, yung sasabihin mo ay maging totoo ka lang sa Panginoon. Maging maayos lang yung ating puso. Direct to the point lang ang dapat mo sabihin sa Diyos. Pasalamatan mo lang siya, papurihan mo lang siya, humingi ka ng tulong sa Kanya at gabay. Tapos, hindi mo na kailangan pang pagandahin ng sobrang ganda ang panalangin. Sapagkat ang Diyos ay hindi natin mapapahanga sa napaaganda at detalyadong mga salita. Ang Diyos ay nalulugod sa isang tama at malinis na puso at handang humingi ng tawad at pagpapakumbaba sa Kanyang harapan kapag tayo nananalangin. Sabi ng Lord, huwag ninyong silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. O baka ito naman po ang sabihin ng mga pilosopo, bakit pa ako mananalangin? Tinan mo, siya na nga ang may sabi. Alam na nga niya yung aking sasabihin. Alam na niya nga yung aking hihingin. Siya na nga ang may sabi. Hindi pa ako nagsasalita. Alam na niya yung kailangan ko. Hindi na ako mananalangin. Kapatid, totoong alam ng Diyos yung ating pangangailangan. Alam ng Diyos yung laman ng isip natin. Pero ang gusto ng Diyos, i-express natin sa Kanya kung ano yung laman ng puso at isip natin. Bigyan ko kayo ng example, mga kapatid. Minsan may mga tao sa paligid natin, nakikita na natin na may problema, may pagsubok. Pero may mga pagkakataon na mas nasasarapan tayong tulungan sila kapag sila'y personal na lumalapit sa atin at maghahayag ng kanilang sitwasyon sa buhay. At nararamdaman natin kasi yung mga taong nagsasalita ng totoo at nagsisinungaling lang. Nadidiscern natin yon. Merong ganong mga gift. Alam mo kasi yung nagsisinungaling lang, gumagawa lang ng kwento o nagpapaawa lang, at alam mo yung totoo na may sinseridad sa kanyang sinasabi. Di ba mas masarap tulungan yung mga taong lumalapit sa iyo, ikinukwento yung sitwasyon niya, inilalatag yung kanyang sitwasyon at humihingi ng tulong sa iyo kung ano yung makakaya mo. Di ba? Pag ganon, minsan, higit pa dun sa makakaya mo, gagawin mo. Kasi bakit? Kasi naramdaman mo yung sinseridad ng taong lumalapit sa iyo. The same thing with our God. Ganon din. Gusto ng Diyos, personal tayong nagpapakumbaba. Personal tayong tumatawag sa Kanya with humble heart, with sincerity. Kahit alam na niya yung problema natin, kahit alam na niya yung ating kailangan, pero mas gusto ng Diyos yung personal tayong nagpapakumbaba, humihingi ng tulong, na may pananampalataya na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan, sapagkat siya ang may sabi nun. Hebrew 13 verse 5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya mga kapatid, napakahalaga kung tinatawag na prayer life sa ating buhay. Sabi ng Lord sa Matthew 1:35, ito yung ginawa ng ating Panginoon, Jesus. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Tingnan niyo po yung example na ipinakita ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Para sa bawat isang mga tagasunod niya.
Every early in the morning, he wake up. At siya tumutungo sa isang lugar na tahimik, walang tao, madaling araw pa, wala pang araw, para doon siya mag-isa ay sumamba, magpuri, magpasalamat at humingi ng gabay sa kanyang Ama na nasa langit. Kaya lalo siyang napalapit, lalong nalugod ang Ama sa kanya nung siya'y nasa lupa pa, sapagkat lagi siyang may time na ibinibigay sa kanyang Ama. Best time. Lagi niyang ginagawa yon. Consistent, regular, na siya'y bumabangon. Bago niya kausapin ang kanyang mga alagad, bago siya magsalita sa napakaraming tao, bago siya makipag-usap sa maraming tao, ang kauna-unahan niyang kakausapin, hindi yun nagmimintis ang kanyang Ama na nasa langit through prayer. Nakalulungkot, dumating sa point ang isang Kristiyano. Ang una niyang kinausap yung kapitbahay, yung kaibigan sa labas ng bahay pagising. At nagkwentuhan na, nagtanungan na, pero nakalimutan ang Diyos na kanyang nakilala at sinasamba. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pananalangin. Pananalangin na talagang nagbibigay ng best time and best effort. Luke chapter 5, verse 15 to 16, ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa Kanya. Dinadagsa po ng napakaraming tao si Jesus that time, nung siya'y nasa lupa pa, sapagkat nabantog na balita ang kanyang pangangaral, may kapangyarihan, bumabago ng buhay, at higit sa lahat nagpapagaling. Ang dami niyang ginagawang himala, kaya hinahabol siya, sinusundan siya ng napakaraming tao. And then sabi ng verse 16, at si Jesus ay lagi nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Kahit bantog na siya, kahit busy siya sa ministry yung ginagawa niya nung nasa lupa siya, but never niyang nakalimutan ang kauna-unahan na dapat niyang i-prioritize. Alin? Yung laging pumunta sa isang lugar na tahimik, walang aabala, nag-iisa lang siya para manalangin, para magpasalamat, para magpuri, para humingi ng gabay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po ang example na ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus, na kaya lalo talagang naging intact yung kanilang relationship ng kanyang Ama, sapagkat lagi siyang merong ibinibigay na panahon at oras para magpasalamat, para sumamba, para magpuri through prayer. And then, second point, the importance of prayer for growth in God. Hindi tayo lalago sa maraming bagay na gagawin natin. Hindi tayo lalago sa maraming pinagkakaabalahan natin ng ating relasyon sa Diyos. Pero ang isang first tool na magpapalago sa atin kapag tayo ay naging maalab at maapoy sa pananalangin sa Diyos. Yan ang magpapalago sa atin. Yan ang magpapaalab sa atin. Yan ang magpapaapoy sa atin. Pansinin niyo yung mga Kristiyanong nanlulupaypay, yung mga Kristiyanong malanay, yung mga Kristiyanong nanlalamig na, yung mga Kristiyanong mabubuwal na ang kanilang relasyon sa Diyos. Tanungin niyo yung prayer life nila, ala na halos time sa pananalangin. Wala nang halos time sa paikinig ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos.
Kapag po dumating sa point ng buhay natin na wala na tayong time, wala na tayong ganang manalangin, nananalangin ka parang pilit na lang, nananalangin ka parang wala nang gana, at dumating sa time na wala ka nang ganang magbasa ng Bible, wala ka nang ganang dumalo sa mga gawain sapagkat kinain ka na ng kaabalahan, kapatid, i-check mo yung sarili mo. Malamang yung relasyon mo sa Diyos ay empty na. Bakit? Kasi ang magpapalago sa ating relasyon sa Panginoon ay walang iba kundi ang ating personal communication sa Diyos through prayer at ang Kanyang salita. Prayer is like breathing in the life of a Christian. Where we pray regularly, there takes place in our lives a steady growth in character and inner resources. Ang panalangin po, ito'y parang hininga natin. Na ito po ang magiging dahilan, yung hininga, yung buhay natin sa harapan ng Diyos, relasyon natin sa Panginoon. Ito ang magiging dahilan kapag tayo ay regular na nagbibigay ng panahon at oras, dito tayo patuloy na lalalim yung ugat ng ating pananampalataya at relasyon sa Diyos at titibay, lalago at mamumunga. The moment we regularly to give more time about prayer in our God. Kaya napakahalaga po ng ating pananalangin. Naalala ko po yung Daniel chapter 6. Daniel chapter 6, verse 1 to 28. Ito po yung istorya ni Daniel. Mababasa po natin sa Daniel chapter 6, beginning verse 1 up to verse 28. Si King Darius po ay humirang ng 120 governors sa kanyang nasasakupan. 120 governors. At doon sa 120 governors, pumili siya ng 3. At doon sa 3 iyon, yun yung ahead sa 120 governors. At doon sa 3, ang plano niya na hinirang niyang best 3 na kanyang high-ranking officer, si Daniel ang kanyang hihirangin bilang tagapamahala ng kanyang kaharian. It means administrator. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapwa officer. At ayaw nilang mangyari ito na si Daniel na isang totoong mananampalataya, nakakilala sa Diyos, ang maging makapangyarihang opisyal ng Haring Darius. Ayaw nilang mangyari yun. Kaya nag-isip sila, nagplano sila kung ano ang dapat nilang gawin para hindi matuloy ang gagawin na para i-appoint si Daniel bilang right hand ng King Darius. Pero wala silang makita sapagkat matuwid na tao si Daniel, sapagkat siya nga ay tapat na mananampalataya at tagusunod ng ating Panginoon Diyos. Isa lang ang kanilang nakita. Si Daniel ay 3 beses na nanalangin sa loob ng isang araw. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon. 3 times a day siyang nananalangin. Kahit napaka-busy niya, napakarami niyang ginagawa sa palasyo ni King Darius, sapagkat siya ang isa sa pinagkakatiwalaang opisyal ni King Darius. Pero never niyang kinalimutan. Uuwi siya ng kanyang bahay para doon sa loob ng kanyang bahay, luluhod siya at kung saan nandoon yung silangan, doon siya luluhod at haharap sa silangan para magsimulang sumamba, magpasalamat, magpuri at humingi ng gabay sa Diyos niyang nakilala at Diyos din natin. 3 times a day yun. Wala pong paltos yun. Consistent po yun.
He prayed 3 times a day. At ito ang nakita ng mga naiinggit kay Daniel para hindi siya ma-appoint bilang pangalawang pinakamakapangyarihang opisyal that time. Lumapit yung grupo na ito ng mga governors kasama yung kanyang dalawa na napili sa 3 high-ranking officer at lumapit sila kay King Darius. Sabi nila, "Mahal na Haring Darius, pwede po ba gumawa kayo ng isang batas, inyong pirmahan, inyong lagdaan, na walang sasamba, walang mananalangin sa sinumang Diyos sa loob ng 30 araw, maliban sa inyo na aming hari?" Walang kaalam-alam ang Haring Darius na ito pala ay plano ng mga tiwali niyang mga officer para hindi lang ma-promote si Daniel. Tinatakan, right on the spot, ginawa po yung kautusan. Tinatakan ng singsing ng Haring Darius yung batas na yon na walang mananalangin, walang sasamba sa kahit kaninong Diyos, walang mananalangin kahit sino sa loob ng 30 araw. At kapag ito'y nilabag ng kahit sino, ang kaparusahan, kamatayan. Nakarating sa kaalaman ni Daniel yung bagong batas na yon. Nalaman niya na merong bagong batas na tinatakan ng singsing ng Haring Darius na walang po pwedeng sumamba sa kahit kaninong Diyos, walang po pwedeng manalangin sa kahit kaninong Diyos, liban sa Haring Darius. Kapag merong sumuway, sila'y papatawan ng kamatayan. Alam niyo po si Daniel, dahil ito'y buhay na niya, consistent siya nagpipray 3 times a day, hindi siya natigatig, hindi siya naapektuhan ng batas ng kanyang haring pinaglilingkuran sa lupa. Sapagkat alam niya, mas makapangyarihan yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran sa langit. Umuwi pa rin siya ng bahay. Ipinagpatuloy niya yung kanyang prayer life, yung kanyang buhay na hindi po pwedeng sa umaga, sa tanghali, sa hapon ay hindi siya uuwi ng kanyang bahay para pumasok sa kanyang bahay at doon sa loob ng kanyang bahay, maaaring siya nakapatira pa, maaaring nakaluhod, maaaring nakaupo, maaaring nakatayo, taas ang kamay na nagpupuri, sumasamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinuloy po niya, kahit alam niya na ang pinag-uusapan dito, yung kanyang napakataas na posisyon sa gobyerno ni King Darius. Kahit na alam niya na ang magiging kapalit nito ay yung kanyang tinatamasang magandang pribilehiyo sapagkat siya ay isa sa pinakamakapangyarihang opisyal ni King Darius. Malamang tumatanggap siya na napakalaking sweldo buwan-buwan. Malamang meron siyang magandang sasakyan sa pamamagitan ng mga kabayo at karo. Malamang meron siyang mga bodyguard kapag siya ay may pupuntahang lugar sapagkat siya ay isang high-ranking official ni King Darius. Malamang kung ano yung kinakain ng King Darius ay kinakain din niya sa bawat araw, umaga, tanghali at gabi. Malamang kung gaano kagaganda ang damit ni King Darius ay ganun din kagaganda ang kanyang mga damit at kasuotan sapagkat siya nga ay halos pangalawa na sa hari ng kapanahon ng iyon. Pero makikita natin, napakalalim ang pagkakatanim ng kanyang pananalig, ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Napakatibay ng kanyang ginagawang pagpapahalaga at relasyon sa Diyos. Bakit? Sapagkat minold yun, binild yun ng matagal na panahon, 3 times a day. Lagi siyang dumudulog, lagi siyang sumasamba, lagi siyang nagpapasalamat through prayer sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Napakalalim ng ugat ng kaniyang pananalig sa Diyos. Napakalalim ng ugat ng kaniyang pananampalataya sa Diyos. Kaya nung mabalitaan niyang ganap ng batas na hindi po pwedeng sumamba, hindi po pwedeng manalangin ang kahit sino, walang takot. Bagamat susuwayin niya ang batas ng hari, pero hindi niya kayang suwayin ang kanyang hari at Diyos sa langit. Umuwi pa rin siya ng bahay. At yun pala ang inaabangan nung kanyang mga kalabang mortal na opisyal. Inaabangan siya na magsimulang manalangin sa Diyos. At kaya nga nung umuwi siya, nanalangin siya, pagdaka, tagumpay, yung plano, yung masamang plano ng kanyang mga masasamang opisyal. Kaya ang ginawa ng mga masamang opisyal na ito, kagad nagpunta kay King Darius at isinumbong nila si Daniel. Sabi nila, mahal na hari, di po ba na meron kayong batas na walang sino mang po pwedeng manalangin, sumamba sa kahit kaninong Diyos? Ang inyong opisyal na si Daniel na napakalapit sa inyo, sinuway ang inyong batas. At doon po'y nagpasimula na naging malungkot si King Darius sapagkat alam niya kung gaano kabuti at katapat na opisyal si Daniel. Pero wala siyang magagawa. Ang batas ay batas. Hindi po pwedeng baliin ang batas at utos ng hari. Kaya muli siyang pinalahanan ng mga tiwali na mga opisyal. Mahal na hari, tandaan niyo po, ang utos ng hari ay di mababali. Kaya right on the spot, sige, kunin niyo si Daniel, itapon sa mga kulungan ng mga leon. Kaya, noon din pong araw na yon, kinuha si Daniel sapagkat sumuway siya sa batas dahil sa sulsol ng mga tiwaling opisyal. Binuksan po yung pintuang bato nung kulungan ng mga leon. At doon po ay itinulak papaloob sa kulungan ng mga leon si Daniel. Napakaraming leon na nandoon na gutom. At bigla pong isara yung pintuan at tinatakan yung pintuan na walang po pwedeng magbukas kundi ang hari lamang. Nung malaman ni Haring Darius na si Daniel ay nasa loob na ng kulungan, nasabi ni King Darius, Daniel, ingatan ka nawa ng iyong Diyos. Magdamag na hindi po nakatulog si King Darius. Balisang-balisa po siya sapagkat nakukonsensya siya. Maaaring nakukonsensya po si King Darius sapagkat nakagawa siya ng isang batas na yung batas na kanyang ginawa ay naapektuhan na dapat itong si Daniel ay hihirangin niya na pinaka-administrator ng kanyang kaharian. Pero hindi nangyari sapagkat nasulsulan siya ng kanyang mga tiwaling mga opisyal. Hindi siya nakatulog. Iniisip niya kung ano ngayon ang sitwasyon ng kanyang napakalapit at napakatapat na opisyal na si Daniel. Kung ito ba'y gutay-gutay na o nilapa na ng mga gutom na leon. Kinaumagahan, nagpunta kagad si King Darius doon sa kulungan ng mga leon. At binuksan niya yung pintuan na yon ng mga leon. At pagbukas niya, tinawag niya si Daniel. Daniel, nandyan ka pa ba? Sumagot po si Daniel, opo, mahal na hari. Iningatan po ako ng aking Diyos na namakapangyarihan. Pinalabas ng hari si Daniel, tuwan-tuwa at namangha sa kanyang nakita. Gumawa siya ng batas at kanyang sinabi, walang ibang Diyos
na makagagawa ng tulad ng Diyos ni Daniel, na nagliligtas at nag-iingat at makapangyarihan. Ipinagmalaki po ni King Darius ang Diyos ni Daniel. At lahat po nung merong koneksyon sa pagkakatapon sa kulungan ng mga leon kay Daniel, pinatawag po yun lahat ng Haring Darius. Lahat ng merong koneksyon. Lahat sila ay ipinahagi sa kulungan ng mga leon. Hindi pa po sumasayad sa kulungan ng mga leon yung kanilang mga katawan. Nilalapa na sila, sinusunggaban na po ng mababangis na leon. Buhay at tapat ang Diyos ni Daniel. Dahil siya'y consistent, tuloy-tuloy, 3 times a day na nananalangin. Iyon ang nagpatibay, iyon ang nagpalalim, iyon ang nagpaalab sa kanya na walang takot, walang pangamba. Kahit ano ang po pwedeng kaharaping pagsubok at problema, magpapatuloy na tumatawag at nagpupurit, sumasamba sa Diyos. Mga kapatid, ito ang isang great example na mababasa natin from the book of Daniel chapter 6 verse 1 up to verse 28. Nang dahil sa consistent na pagbibigay ng matinding panalangin sa Diyos 3 times a day, tumibay, lumago, lumalim ang pananampalataya ni Daniel. Kapatid, nais mo bang tumibay ang iyong pananampalataya? Nais mo bang lumago ang iyong relasyon sa Diyos? Kapatid, magbigay ka ng maraming panahon sa panalangin sa Diyos. I tell you kapatid, gagawin mo lang appetizer sa iyong buhay ang mga problema at pagsubok na po pwede mong danasin. Hindi ka maibubuwal ng mga pagsubok at problema na po pwede mong kaharapin kapag ikaw ay malalim ang ugat ng iyong pagtitiwala, pananampalataya at relasyon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na makapagpapatumba sa iyo. Walang sitwasyon na makapaglalayo sa iyo sa Diyos. Walang makapagpapatigil sa iyo sa paglilingkod at pagpupuri sa Diyos kapag ikaw ang iyong pananampalataya ay nakaugpong sa malalim na pundasyon sa pamamagitan ng iyong pagbibigay ng maraming oras, dedikasyon sa pakikipag-usap, sa pananalangin at pagpupuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Praise God! The importance of prayer. Kaya makikita po natin mga kapatid, napakahalaga po. Napakahalaga po sa buhay natin ang pananalangin. Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw sa pananalangin. Patuloy po tayong maging maalab, maging maapoy, maging seryoso sa pananalangin. Pagpapasalamat, pagpupuri, pagsamba, paghingi ng tulong, paghingi ng patnubay, paghingi ng gabay sa Diyos. Ang dami pong benefits niyan. Kumbaga po sa vitamins parang Centrum, A to Z, complete vitamins. Ang patuloy po na katyagaan, kaseryosohan, kapakumbabaan, katuwaan, na patuloy po tayong dumudulog sa ating Panginoon. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. And then next point, for the service of God. Ang pananalangin po pala ay isang paraan para makapaglingkod tayo sa Diyos. Paglilingkod po pala ang pananalangin.
Akala natin ang panalangin po ay pag-aaksaya lang po ng oras, kaabalahan, hindi po. Kaya nga po, magpaplano ka pa lang pong manalangin. Bibigyan ka na po ng antok, kapagalan, kapaguran, nitaning para hindi ka na manalangin. Kasi po alam niya na kapag ikay nananalangin, lalalim ang iyong relasyon sa Diyos. Kapag ikay nananalangin, naglilingkod ka sa Diyos. Kaya ayaw na ayaw po ni Satanas na ikaw ay manalangin. Pipigilin ka niya. Prayer is the most important form of service we can ever employ. Ang panalangin po, ang pinakamahalagang paglilingkod. Bilang tayo po ay mga manggagawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po tayo manghihinawa, huwag po tayong tatamarin sa ating pong pananalangin. Sabi po ng Bible, Santiago chapter 5 verse 16 to 18, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Atin niyo po, tayo po'y maging open sa isa't isa ang sinasabi ng Diyos. Kung tayo may nagkasala, ipagtapat daw natin at para tayo ipanalangin sapagkat malaki daw magagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Kaya yung pong pananalangin natin sa isa't isa, sa part of service for the Lord. Paglilingkod po yan at tinitingnan po ng Diyos. Huwag tayo magsasawa na ipanalangin po yung ating mga kapwa, yung ating bansa, yung mga leader ng ating bansa, yung mga nangyayari sa kapaligiran. Huwag tayo magsasawa na ipag-pray yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Even ako po na inyong pastor ay isama nyo sa panalangin sapagkat kapag nakikita ng Diyos na handong po yung inyo pong intimacy sa pananalangin, seriousness, yan po'y isang paglilingkod sa Panginoon. Ang isa po sa pinakamahirap ay yung manalangin. Kasi po yung pananalangin po talaga parang matinding pakikipagbaka yung ginagawa mo. Ang dami pong laban dyan, spiritually, mentally, emotionally, physically. Talagang ang hirap po kapag ikaw po talaga mananalangin na. Ang dami po talagang gagawin sa Satanas para ikay pigilin. Pero kapag na-overcome mo yun, wow! Yun ang magpapatibay, yun ang magpapalago sa iyong relasyon. At iyan ay isang part ng paglilingkod natin sa Panginoon. Si Elias ay taong tulad din natin, mataintin niyang inalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Natan niyo po si Elias na isang tapat na lingkod ng Diyos. Ipinag-pray niyang huwag umulan. 3.5 years na hindi umulan. Tinugon siya ng Diyos. At muli niyang hiniling na umulan. At muli pinaulan ng Diyos. Kaya makikita natin talaga napakaraming mga lingkod ng Diyos from Old to New Testament na gumalaw ang Diyos sa kanilang mga panalangin. Ephesians chapter 6 verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Pansinin niyo ko ilang beses binanggit ang panalangin dyan. Patuloy tayong inuutusan ng Panginoon na manalangin. Manalangin sa gabay ng Espiritu. At patuloy na manalangin para sa mga hinirang ng Diyos. Patuloy na manalangin sa lahat ng pagkakataon.
Hindi lang po sa pagkakataon na ikaw ay malungkot, may problema, kundi ang sabi diyan, sa lahat ng pagkakataon, ang gusto ng Diyos, tayo'y nananalangin, tayo'y nagpapasalamat, tayo'y nagpupuri, tayo'y sumasamba sa pamamagitan ng panalangin. Yan ang sabi ng Diyos sa kanyang salita. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Kaya yung kay Daniel na yon, mabigat yon. Kasi masarap manalangin na ikay pinagpapala, ibinibless, ina-appoint. Pero paano kang mananalangin magpapatuloy kung ikaw ay papatayin na, parurusahan kapag ikay nanalangin? Pero hindi po napigil sa Daniel. Sa lahat ng pagkakataon, may nakaamba man na panganib at kaparusahan, nagpatuloy si Daniel ay manalangin sa Diyos. Praise God. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat yun, patuloy na pananalangin, ito po ay isang way para mapaglingkuran natin ng lubos ang Diyos. And then, for the praise of God. Ang pananalangin po ay para patuloy na papurihan, parangalan ang Diyos na mapakabuti. Kaya tayo po nananalangin para i-glorify siya, para i-praise po siya, para papurihan siya. Kaya po, yung panalangin po na puro daing, puro pagsamo, puro paghihinakit, hindi po natin mapaparangalan ng Diyos kapag ganun po ang way ng ating panalangin. Kailangan po kapag nananalangin tayo, unahin muna po nating parangalan, unahin muna po nating papurihan, unahin muna po nating pasalamatan ang Diyos bago po tayo maglabas ng ating mga hinaing sa Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos, pinararangalan siya, pinupuri siya through our prayer. Ano po ang sabi ng Panginoon? 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, magala kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Sa inyo po mga kapatid, lagi po tayong maging magalak. Kahit merong negative situation, always rejoice. At ang sabi ng Panginoon, maging matyaga tayo sa pananalangin. Kasi darating at darating sa buhay natin, tatamarin ka, manghihinawa ka, mawawalan ka ng gana. Pero ang sabi ng Lord, maging matyaga kayo sa pananalangin. Kahit inaanto ka na, kahit pagod ka na, kahit may pagsubok ka, kahit madilim ang kapaligiran, kahit parang wala kang makitang liwanag sa buhay mo, pero sabi ng Lord, magpatuloy ka pa ring manalangin. Ano pa ang sabi niya? Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Ano mang kapatid na nangyayari sa buhay mo? Ano mang kapatid na nangyayari sa kapaligiran? Ano mang kapatid na nangyayari sa pamilya mo? Ang utos ng Panginoon, patuloy kang magpasalamat sa Diyos through prayer. Ayaw ng Diyos na tatanungin mo siya, kukwestiyonin mo siya, lalaitin mo siya, magagalit ka sa Kanya. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, anuman ang nagaganap at nangyayari sa kapaligiran, anuman ang nagaganap at nangyayari sa pamilya mo, anuman ang nagaganap sa buhay mo, magpasalamat ka pa rin sa Diyos sapagkat lahat na nagaganap ay pinahintulutan ng Diyos. Kaya sa patuloy na pananalangin na may pasalamat, may papuri, negative man ang iyong sitwasyon, totoo mong napapapurihan ang Panginoon Diyos. At kapag ang Diyos ay na-please natin, through prayer, ang negatibo mong sitwasyon ay magiging positibo. Anong sabi ni Lord sa Isaiah chapter 43, verse 1 to 2? Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dumanas ka man ng iba't ibang
problema at pagsubok, hindi ka kayang ibuwal. Sapagkat ako ang iyong Panginoon Diyos ay sa iyo. Tutulungan kita, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Pangako yan ng Diyos. Kaya patuloy po tayong maging matyaga. Kapatid, kung ang buhay mo ngayon punong-puno ng pagsubok, kabigatan, kalungkutan, sa Diyos magmumula ang tunay na pagpapala, kagalakan, kasiyahan, kapayapaan. Hallelujah! Napakapalad natin sapagkat meron tayong Diyos na po pwedeng idaloy sa atin ang anumang bagay na kailangan natin. Hallelujah! Kung hindi tayo mawawala ng pag-asa at patuloy tayo magtitiwala at tatawag at mananalangin na may pagpupurit pa, salamat, naniniwala ako na walang bagay na mahirap sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. Awit 34 verse 1 to 7, sabi ni David, si Yahweh ay aking laging pupurihin. Tignan niyo po si David, kahit naging matanyag na tao, naging hari, makapangyarihan, napakayaman, si David po ang isa sa naging makapangyarihan tao na buhay sa mundo. Pinakamayaman. Pero kahit si David, natamasa ang pinakamatayog na tagumpay sa buhay. Pero sabi ni David, ikaw Yahweh, ay akin laging pupurihin. Sa pasalamat, di ako titigil. Wow! Dumaan ba sa problema at pagsubok si David? Dumaan. Yung anak niyang babae, ginahasa. Yung mga anak niyang sila Absalom, nagpatayan. May tagumpay, may matinding pighati sa buhay. Naging magulo ang sitwasyon ng kanyang mga anak. Nagpatayan. Yung pinakamamahal niyang anak na babae, naghahasa. Pero sabi ni David, si Yahweh ang aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Kaya mga kapatid, huwag tayong titigil na magpasalamat sa Diyos. Huwag tayong titigil na papurihan ng Diyos through prayer, through our life, through our serving for the Lord. Magpatuloy tayo sapagkat yan ang nais na makita ng Diyos sa atin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat sa pamamagitan ng ating mga labi, ng ating pagdulog sa Diyos, ating sambitin, ating ihayag ang kadakilaan, ang kabutihan, ang kapangyarihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ngalan ng Panginoon Diyos ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dinidinig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Napuno siya ng takot, napuno siya ng pangamba. Dumaan siya sa matitinding pagsubok at problema. Pero ang naging susi ni David, hindi sa tumigil na magpasalamat, hindi sa tumigil na magpuri, hindi sa tumigil na sambitin kung gaano kadakila ang Diyos niyang nakilala. Hallelujah! At dumating sa point ng buhay ni David, kahit maraming obstacle, maraming challenges, maraming trials, maraming pinagdaan ng mga mapapait na karanasan. Pero sabi ni David, ang aking dalangi, dininig ng Diyos. Bakit? Kasi hindi siya tumigil.
Hindi sa tumigil na magpasalamat, hindi sa tumigil na magpuri, hindi sa tumigil na maglingkod sa pamamagitan ng panalangin. Kaya dumating sa point ng buhay niya, lahat ng kanyang prayer request granted from our God. Hallelujah. Praise God. Kinain siya ng takot. Binalot siya ng takot. Pero ang kagandahan, nang dahil sa nagpatuloy siyang tumawag, nagpuri, nagpasalamat, lahat ng takot niya tinanggal ng Diyos. Praise God. Nagalak ang aping umasa sa Kanya. Pagkat di nabigo ang pag-asa nila, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Siya'y iniligtas sa hirap at dusa. Grabe. Yung mga taong nawawalan ng pag-asa, hopeless na. Kapag ikay natutong tumawag at magtiwala, magpurit, sumamba, maglingkod sa pamamagitan ng panalangin, bibigyan ka ng pag-asa ng Diyos. Diringgin ng Diyos ang mga hinaing mo. Sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakalambot ang puso sa bawat isang taong nagpapatuloy na nagpapakumbaba sa Kaniyang harapan. Hallelujah. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Kaya mga kapatid, kapag tayo patuloy naglilingkod, nagpupuri, sumasamba sa Diyos, and through prayer, meron tayong angel na nagbabantay sa atin. Biblical mga kapatid. Merong angel na itinatalaga ang Diyos sa bawat isang totoong sumusunod sa Diyos. At hindi ka maaano sapagkat merong kang guardian angel. Amen. Hallelujah. Kaya yan po ang isang hinihiling ko. Kapag ako po'y naglalakbay, ako po ay matutulog na, hinihiling ko po sa Diyos, Lord, send your mighty angels from heaven to protect, to guide, sapagkat biblical, meron tayong mga anghel na nakatalaga na ibinibigay ng Diyos kung naniniwala ka. Hallelujah. Kaya mga kapatid, patuloy na ang bawat isa po sa atin ay magpakalalim, magpakaalab sa pamamagitan ng pananalangin. And then, last point, to experience the power of God para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay po pwedeng maranasan ng bawat isa through prayer. Walang himala, walang kapangyarihan ng Diyos na bababa habang walang nananalangin sa Kanya. Kung gusto po nating makaranas ng himala mula sa Diyos, mag-umpisa po tayo na magpasalamat, magpuri, magpakumbaba, sumamba sa Diyos through prayer. Whether you like it or not, the miracles and power comes from our God. Mararanasan natin. Awit 57 verse 1-3. Mahabag ka, O aking Diyos. Ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. At Diyos ay gagalaw. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Ang Diyos ang gagalaw sa ating buhay kapag tayo nagpasimula gaya ni David na laging dumudulog sa Diyos. And then verse 3, magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik.
Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal ay matatag na pag-ibig. Ihahayag ito ng Diyos sa aki, di ikakai. Lahat ng gusto mong maranasan, lahat ng gusto mong patnubay at proteksyon nagmumula sa Diyos. Ipaparana sa atin yan. Pero, ang una sa lahat, patuloy tayo na magbalik ng papurit pasalamat, paghingi ng tulong na may kapakumbabaan at pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, tayo ay sasagutin at diringgin ng ating Diyos. Hallelujah! Praise God! Si Pablo at si Silas, nung sila ay nabilanggo, nakakadena ang kanilang kamay at paa, bugbog sarado. Nung maghahating gabi na, sa Book of Acts chapter 16, sabay silang nanalangin. At nagpasimulang umawit, nagpuri sa Diyos. At nananalangin sa Diyos. Humihingi ng tulong. Bago humingi ng tulong, nagpuri muna sa Diyos. At pagkatapos, dumulog sa Panginoon. Di kaginsa-ginsay, niyanig ng Diyos ang pundasyon ng mga bilangguan. Kinalas ng Diyos ang mga padlak ng pintuan. At nakalaya si Pedro, si Pablo at si Silas. True prayer. Isang himala, pero dahil sa tapat at pagtitiwala na pananalangin, gumalaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, napakaraming panalangin na mga lingkod ng Diyos, na mga manampalataya from Old to New Testament. Kaya dumaloy ang himala at kapangyarihan ng Diyos sapagkat nagsimula sila na manalangin. Kapatid, gusto mo bang merong himala na maranasan sa buhay mo? Kapatid, gusto mo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Ang sikreto lang, lagi tayong manalangin sa Diyos. Taimtim na panalangin na may pananampalataya, hindi po pwedeng hindi mo maranasan ang himala ng Diyos. Ito na po ang magtatapos sa conclusion, mga kapatid. Isaiah 59 verse 1 to 2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi, na di makapagliligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, ni makarinig. Kung pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan, ay siyang nagpakubli na kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Sabi po sa mababaw na salin, ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para hindi mo maranasan ang aking tulong. Ang Diyos ay hindi bingi para hindi marinig ang iyong mga panalangin. Subalit, ang iyong mga kasalanan ang nagiging sanhi, kaya hindi mo maranasan ang aking tulong. Ang iyong mga kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit hindi ko marinig ang iyong mga panalangin. Kapatid, napakahalaga na bago tayo maging maalab sa pananalangin, iayos natin ang ating mga sarili, yung ating mga buhay sa harapan ng Diyos. No bearing ang panalangin natin sa Diyos kung nagpapatuloy tayo sa pagkakasala. Kapag tayo totoong nagsisi, tumalikod sa kasalanan at nagpasimula tayong manalangin sa Panginoon, dadaloy at dadaloy ang tulong at tugon sa lahat ng ating mga panalangin.